compassion that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through you. A sweet aroma. Hallelujah. A sweet aroma of worship that rises through your throne. Amen, Lord. Hallelujah. A sweet aroma of worship. Isang mabangong samyo ng pagsamba na makakaabot sa trono ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli kaming sama-samang dumudulog sa panalangin upang patuloy na sa iyo lamang ipagkatiwala ang lahat. Lalong-lalo po, Panginoon, sa bahaging ito ng pakikinig namin ng iyong mga salita. Narito ang iyong lingkod na sa biyaya niyo po ay muling mong itinayo upang maging vessel, Lord, ng iyong salita at maging biyaya at pagpapala muli sa bawat isa. At sa mga hinirang niyo, O Diyos, narito na handang makinig, handang matuto. Ikaw nawang patuloy na magkaloob ng kapahayagan, Panginoon, ng makalangit na kaunawaan sa bawat isa, sapagkat itong aming patuloy na inaasahan at sinasampalatayanan sa iyo lamang. Aming dalangin ang lahat ng ito at sa mo, hinihiling sa iyo lamang po at sa iyo nakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody says Amen. Amen. And Amen. So hindi po pagpapakaabala, mga kapatid, bago tayo magsiupo, buksan natin ang ating mga Bible sa Mateo 26:36 hanggang 39. Matthew 26 verse 36 up to verse 39. Sabi dito, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and says unto the disciples, Set ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then says he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Ang Diyos ang magdagdag ng mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen and Amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi muli sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. So, mag-aaral tayo muli ng salita ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. So, more on Bible study ito. Hinihingi ko po yung pagtitiis ninyo, yung taimtimang pakikinig upang tayo po ay matuto at pagkalooban ng Panginoon ng unawa at nakapahayagan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga kapatid. So yung topic natin ngayong gabi ay continuation. Mayroong sabihin natin, mayroong pa rin kinalaman yung topic natin nung Wednesday about sa langis, sa oil, mga kapatid. Pero sa ibang anggulo natin titingnan ngayong gabi. So dito ako dinala ng Panginoon sa paghahanda patungkol pa rin po sa langis at hindi tayo lalayo sa kung ano ang nangyayari sa ating panahon, kung ano ang focus ng mga tao. May mga tao ang focus nila ay para sa mga natural na bagay, pero dapat ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ay ang focus natin ay ang mga spiritual na bagay, mga kapatid. At isa sa pinakamahalagang
nais ng Panginoon na pagtuunan natin ng pansin at tiyakin natin na meron tayo, yan ay ang Santong Espiritu. So, may kinalaman ito sa process, paano nagiging langis ang langis. At sa Biblia, ano ang pinagmumulan ng isa sa pinaka-importanting langis o oil na ginagamit ng mga Hudyo at iniutos mismo ng Panginoon para isakatuparan o gawin yung layunin niya. So, itong nasa Matthew 26, mga kapatid, ito yung binasa natin, sapagkat ito yung very popular verse na ang ating Panginoon ay 3 beses na nanalangin. First, second, third. At hindi ito nagkataon lamang na 3 beses, hindi lamang ito yung tinalakay natin na 3 salita na nagbibigay ng napakahalagang punto, kundi bukod sa panalangin ng Panginoon ay talagang literal na 3 beses siyang nagpray, 3 beses siyang pumaroon sa lugar kung saan siya dumadalangin. At pabigat ng pabigat yung kanyang panalangin, mga kapatid, hanggang sa ikatlong pagkakataon, nung ikatlong prayer na niya ay sabi nga, halos tumulo na yung pawis at dugo sa mukha ng ating Panginoon. So mamaya maintindihan natin kung bakit ito yung ginamit nating pinaka-main text natin. May kinalaman yung process sa buhay ng ating Panginoon from siya yung puno, siya din yung bunga, at hindi lamang nagtatapos sa bunga. Sapagkat ang isa sa importanteng gagawin sa bunga, mga kapatid, ay ang langis. At ang tinutukoy kong puno dito ay ang puno ng olibo. So, alam naman natin sa Roma 11, kung ako nagkakamali, sa Roma 11:17, nung nakaraan, tinalakay ito sa atin ni Brother Chad, Bible study tayo about sa pag-grafting, paanong yung wild olive tree ay igrinap tayo yung wild olive tree. Actually, ang Panginoon talaga yung pinakapuno. At part yung Israel doon, sila yung original, at tayo na naligaw na olibo ay isinugpong, mga kapatid. Pero naging partakers tayo. Pero hindi lang ito patungkol sa puno, hindi lang ito patungkol sa bunga, sapagkat maraming mga bunga na pwedeng hindi mapakinabangan, mananatiling bungang matigas. So kinakailangan ang bunga, lalong-lalo pag pinag-usapan ng olibo, mga kapatid, ang bunga niyan, kinakailangan niyang ikras. Kinakailangan niyang durugin. Pagkatapos na madurog, kailangan ihiwalay yung tinatawag na flesh, kasi may laman na yan. Kinakailangan mabalatan yan, makuha yung pinaka-laman niya, tapos saka siya pipigain. At sa tradisyon po ng Hudyo, nung unang panahon, even until now, dumadaan po sa 3 proseso ng pagpiga. Ang olibo, yung bunga, bago siya maging langis. So yan ang dadaanan natin. Pag-aaralan natin ngayon kung bakit 3 beses nag-pray ang Panginoon, sapagkat 3 bahagi, may 3 stages na pinagdaanan ng ating Panginoon. That time, para mula sa kanyang laman, from pressure to the very presence of God the Father in Him, na kung saan yung kalooban ng Ama ang nasunod. Kaya yung topic natin may pamagat na when pressure produces presence. Amen. When pressure produces presence. Kapag ang panggigipit, ang kahirapan, ang mga pagsubok, ang pagpiga sa atin, ang pagpiga sa ating pananampalataya, ay ang ipoproduce nito ay ang presensya, hallelujah, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, sa Exodus chapter 27, verse 20, isa ito sa pangunahing commandment ng Panginoon sa mga Hudyo patungkol sa tabernacle, at isa ito sa pinakamahalagang part ng tabernacle,
which is the 7 golden candlestick, the lampstands, na magsisilbing liwanag sa banal na dako. Exodus 27:20, mga kapatid, sabi dito, "And thou shalt command the children of Israel that they bring thee pure oil olive." Exodus 27:20. Sabi diyan, "And thou shalt command the children of Israel that they bring thee pure oil olive, beaten for the lights, to cause the lamp to burn always." So, hindi ko na po hindi papaka-elaborate, mga kapatid, kasi ubos yung oras ko. I hope masundan nyo na lang. So, yung lamp na yan yung menorah. Yan yung 7 golden candlesticks sa loob ng tabernacle. At yan ay nagre-represent ng 7 church ages. At ang 7 church ages ay nagre-represent sa bride. Tayo yung kandiliro, mga mahal kong kapatid. Pero alam natin na sa magkabilaan ng kandiliro ay mayroong 2 olive tree. Di ba? At doon nanggagaling daw yung langis, mga kapatid. Hindi ko na po i-detalye yan. Pero ang isa na lang, sa Revelation chapter 1, nang makita ni John the Beloved yung 7 golden candlestick, merong nakatayo sa gitna. At yun mismo yung spiritual na puno ng olibo. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At siya yung source ng langis, mga kapatid. Siya yung source ng langis. Pero sa aking pagbubulay at sa aking pag-aaral, hindi lamang ito ang Panginoon na source ng langis. Hindi ito para bang direct nang isusupply niya na parang ibinibigay lang sa atin, kundi meron nang inimpart sa atin. Meron tayong natural na langis na nasa atin na part ng Panginoon, na part ng salita, na kinakailangan ito yung mag-produce. Amen. Nasundan nyo ba? Kinakailangan ang oil na ito, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ay magmumula mismo sa ating loob. At ipoproduce nito ay ang banal na buhay ng ating Panginoon na magiging liwanag. So may 3 pangunahing purpose. Ang langis na galing sa olibo, so sa mga nagno-note, you can take note, mga kapatid. Una, ito ay para sa lighting. Number 1 is lighting. Pangalawa ay para sa ingredients for food. Para sa pagkain, ito ay isang ingredients ginagamit po sa pagkain. At ang pangatlo ay para sa healing, para sa kagalingan. So, ang 3 pinakalayunin ng oil from olive, mga mahal kong kapatid, ay first, para sa liwanag. Pangalawa ay para sa pagkain. Pag sinabing pagkain, andun yung sustansya. Di ba? Yung liwanag, outward, nagbibigay ka ng liwanag, then yung part ng pagkain ay nagbibigay ng katibayan, ng katatagan sa iyo. Hallelujah. Then yung pangatlo ay complete healing. Nagbibigay ito ng kagalingan, and it symbolizes another 3 important things. It symbolizes wisdom or revelation. So ang wisdom at revelation, isa lang yan. It's either wisdom or revelation. Then second is peace, kapayapaan, mga kapatid. Then number 3, strength. Sa Bible, malimit po itong mabanggit. Isa-isahin ko na lang, hindi pa ako magpapaka-elaborate para makatungo tayo sa pinaka-importanting punto natin ngayong gabi. Sa Leviticus na binasa natin, 27:20, yan ay para sa lighting. Then, sa mga nagno-note, sa Exodus, chapter 30, verse 23 to 25, ginagamit ito for anointing oil. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 1, ito yung ginagamit na pampahid sa mga hari. Sa Exodus 29:7 and Exodus chapter 40 verse 9, ginagamit ito para sa paglilinis ng mga pari, ng mga Levites, or pagsasanctify. Then sa Deuteronomy chapter 8 verse 7 to 8,
Basahin natin ito yung part na to. Maganda ito mga kapatid. Deuteronomy chapter 8, verse 7 to 8. Sapagkat ito yung pangako ng Panginoon patungkol sa promised land. Sabi dito, for the Lord thy God bringeth thee into a good land, which is the promised land. A land of brooks of water, of fountains and deeps that spring out of valley and hills. A land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates. Then tutuldok na pa ganito. A land of wheat and barley and vines and fig trees and yung the rest, mga kama-kama lang. Then sinundan ng tuldok wheat, a lands. Diba? Binigyan ng diin, a lands of olive. So pinapakita na isa sa pinakamahalagang naroon sa pangakong lupain, mga mahal kong kapatid, ay ang oil. At yun ang dapat nating makita para sa liwanag, ang langis na ito, para sa pagkain at para sa kagalingan. Quote tayo. First quote. Sa paksa ng propetang perfection, sabi niya, now, Father, I'm taking from this altar that sits here at the sacred place where the Holy Ghost has overshadowed. It's called olive oil or anointed oil. Anointing oil, it's according to your specification, the oil from the olives of the branch. So mula daw sa oil, sa olibo, mga mahal kong kapatid, bagamat yung tinutukoy dito ng propeta ay olive branch. Pero yung puno pa rin yun. Hindi naman talaga yung branch yung nag-produce ng oil, kundi yung branch na may bunga. Kasi sa Bible, merong tatawag na branch na unang-una tayo bilang mga hintil ay sanga tayong isinugpong. Then magpuproduce tayo ng langis, at ang langis na ito ay hindi sa atin, kundi yung langis na naroon sa binhi na nasa atin, which is the word. Hallelujah, the predestinated seed. Ito yung kinakailangang ma-press. Hallelujah, para lumitaw yung identity and the presence of our Lord Jesus sa buhay natin. So meron akong 4 na punto ngayong gabi, mga kapatid. Unahin natin itong the 3 stages of squeezing. Pagpiga. Sa mga nagno-notes, first point natin, the 3 stages of squeezing. So bago pa po yan pigain, mga kapatid, meron ng crushing na nangyari. Yan po ay binabayo ng bato. So yung bunga ay binabayo para yung laman po ay humiwalay. Diba? Yung balat niya. At kinakailangan yung matira ay yung pinaka nandun sa loob. So kung ititipo natin sa spiritual, ang salita ng Diyos ang naghihiwalay sa laman natin, di ba? Ang salita ng Diyos ay ipinapangaral, itinuturo sa atin para itong laman na ito ay humiwalay, ma-extract, at ang lumitaw, mga mahal kong kapatid, ang lumabas ay ang oil. Amen. Amen. Sana po nasusundan nyo at nakakaintindihan po tayo. So sa unang bahagi ng squeezing, mga kapatid, ang squeeze, isang bato pa lang ang gagamitin, o kaya sa pag-aaral, it's either isang bato o kaya isang troso. Sapagkat sa unang pagpiga ng olibo, mga mahal kong kapatid, yan ay madali pa. Yan ay tinatawag na the pure oil, olive vitin. Yan ay yung sabi natin, pinakasariwa, yung pinakauna. Pag piniga siya, kumbaga, sa mga nag-aano ng niyog, di ba yung niyog? Ilang beses nyo pa pinipiga yung niyog, mga kapatid? Kadalasan yung iba, 2 lang. Sister Rina, pag nagpiga po kayo ng niyog, ilang beses nyo pinipiga yung niyog? Ha? Hanggang 2 lang? Sino nagpipiga dito hanggang 3? Taas ang kamay.
Talagang, ano kayo ha? Matipid kayo o hindi kayo nagtitipid? pag natatluhan na kasi, malabnaw na, no? So try to imagine that na yung niyog na lang. Imagine niyo na habang pinag-aaralan natin yung olibo na pinipiga, imagine niyo yung paano yung proseso ng niyog, mga kapatid. Sa una, medyo madali pa yan. At yan yung pinakasariwa, pinakamalinis, pinakamaganda. At yan ay, yan yung ginagamit para sa liwanag. Yung unang piga, mga mahal kong kapatid, yung unang katas ng oil na lalabas diyan ay ginagamit para sa liwanag. Ito yung inilalagay sa menorah, mga mahal kong kapatid. At kung dadalhin natin to sa spiritual na kalagayan, paano ba tayo pinipiga? Diba? Ang salita ng Diyos ang pampiga sa atin. At ito yung nangyari sa ating Panginoon sa Matthew 26 verse 36 na nang i-squeeze ang ating Panginoon nang i-fresh siya, mga mahal kong kapatid, ang meron sa kanyang una ay pagkilala sa kalooban ng Diyos Ama. Kinakailangang makilala ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ng kanyang sakdal na kalooban, yung layunin niya sa kaniyang buhay. Kaya hindi po madali, bagamat yung unang press ay medyo light pa, sa pamamagitan ng mga pagtuturo, ng mga pangaral, ng pagpapayo sa atin, pero meron ng bigat sa atin. Meron na ring fresh, mga mahal kong kapatid. At ang pinapalitaw niyan ay ang kapahayagan sa buhay natin. Para magliwanag tayo. Sana nga po nagliliwanag tayo. Hallelujah. So yan ang una. Sa unang piga, para yan sa magiging liwanag mo, at ang liwanag na yan ay may kinalaman sa kapahayagan, pagkakilala mo sa kalooban ng Diyos, paano mo sinusunod ang kanyang kalooban. Marami po kasi mga tao merong salita, merong napakinggang salita, merong natutunan na salita, merong naintindihan na salita, pero maliban na yan na maging parte ng buhay mong ipinamumuhay mo, na makita mismo sa buhay mo, doon ito nagiging epektibo, mga mahal kong kapatid. So pwede kang mga Kristiyano, puno pa lang, bunga pa lang, pero hindi pa nakakras, hindi pa dumaan sa separation, hindi pa napiga, kaya wala pang makitang buhay sa kanya. Yung kapahayagan sa salita ng Diyos, yung kapahayagan sa kalooban ng Diyos, na magdadala sa atin sa paninindigan, hallelujah, wala pa. Pero sa mga anak ng Diyos na nakaranas na ng unang pagpiga, na meron ng langis na lumabas sa Kanya, hallelujah, meron kang makikitang liwanag sa Kanya. Amen. Amen. So tingnan nyo yung mga katabi ninyo. Tingnan nyo rin yung inyong mga sarili, mga mahal kong kapatid. Meron bang langis na nasa inyo? Mamaya, kinakailangan nating bantayan kasi baka yung langis natin, yung pinoproduce nating langis, natatapon lang din. Kinakailangan pakaingatan natin yung langis na yan, mga mahal kong kapatid. So una, napakahalaga na sa unang press pa lang, sa unang squeeze pa lang, alam mo na meron ng oil na lumabas sa'yo. Yes. At yung oil na yan ay ang binhi, ang buhay ng ating Panginoon na nasa iyo, na kinuwikin niya. Hallelujah. Yung pananampalataya mo sa salita na pinipiga. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang sakdal na kalooban, at every time na sinusunod mo at pinapahalagahan mo, ito yung unang piga sa buhay mo. Yes. Kasino dito ang napigana ng salita ng Diyos, ng bato ng kapahayagan? Amen. Kung meron, mga mahal kong kapatid, hindi kayo dry na Kristiyano. Merong sapat na supply para sa inyo, para magliwanag kayo. Hallelujah. Pangalawa, sa pangalawang press or squeeze, sa ikalawang pagpiga, mga mahal kong kapatid,
Ito ay may kinalaman na sa mga trials and sufferings. Sapagkat kapag sinunod mo na ang kalooban ng Diyos at ipinamuhay mo na, nariyan na po ang mga pagsubok. So hindi na lang ito pagkilala sa kalooban ng Panginoon, pagsunod sa Kanyang salita, kundi habang sumusunod ka sa Kanyang salita, ipinamumuhay ang Kanyang sakdal na kalooban, nandyan na ang maraming pwedeng bumato pa sa iyo. Kaya sa pangalawang pagpiga, mga mahal kong kapatid, pwede niyong i-search, magdadagdag po ng bato. Magdadagdag po ng troso para pigain sa ikalawang pagkakataon yung olibo. Kaya marami nang pipiga. Hindi lamang yung salita ng Diyos na napapakinggan natin. Salita ng Diyos na ipinapangara, tinuturo sa atin, kundi yung realidad na ng buhay natin araw-araw. Yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos, mga mahal kong kapatid, hindi na yan salitang naririnig mo, kundi karanasan na nararanasan mo. Kaya ang pangalawang piga, mas mabigat. Sa palagay niyo, yung unang piga ba mabigat na? Isang bato pa lang. Para sa akin, mabigat na rin. Kasi maraming mga Kristiyanong umiiwas. Ayaw nilang ma-press. Ayaw nila ng pressure. Pero sana mga mahal kong kapatid, hallelujah, ang Panginoon, nung isa sa katuparan na niya, yung pinakamahalagang layunin niya, kung bakit siya nabuhay sa ibabaw ng lupa, ang pagtutubos, ang pag-aalay ng kanyang buhay, sabi pa nga, ang pinakalayunin kung bakit pumarito ang Panginoon para mamatay. Actually may note ako niyan, tinake note ko yan. Iniisip ko magiging paksa din balang araw na nung panahon ng ating Panginoon, nung araw mismo ng kaniyang kamatayan, merong 3 uri ng kamatayan na naroon. Pero the very purpose kung bakit ang Panginoon nagkatawang tao, hindi para mangaral, hindi para makinig, hindi para mabuhay lamang, kundi para mamatay. Para ialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Pumarito siya para sa kanyang kamatayan. Ang Panginoon sa kanyang panalangin, hindi siya umiwas. Sa kabila na meron ding panlulumo, pumunta siya sa bundok ng Gethsemane. Kung maalala nyo, pinangaral ko na ito dati sa paksa nating The Son of Man Prevail. Ang kahulugan ng Gethsemane, mga mahal kong kapatid, yung God, ibig sabihin yan ay pigaan. Din yung money, yan ay yung langis. Ang ibig sabihin niya, kung titingnan sa KJV Plus din, yung ibig sabihin ng Gethsemane, oil, fresh, pigaan. Kaya anong nangyari sa ating Panginoon sa bundok na yon? Piniga siya 3 beses. Naranasan ng Panginoon yung 3 phrases, mga mahal kong kapatid. Kaya sa pangalawang pagpiga, dito natin mararanasan ang mga pag-uusig. Sa paninindigan mo sa kalooban ng Diyos, meron ka ng mga maririnig, merong mga may laban sa'yo. Kaya hindi lang ito pagiging mabuting tao na lahat ng mga tao sa paligid mo ay gugustuhin ka. Tiyak na meron pa rin talagang mga taong hindi ka magugustuhan. At darating ang mga araw, mga mahal kong kapatid, na talagang kapupuutan tayo ng mga tao. Sa panahon na tayo ay manindigan at hindi makiisa sa confederation ng simbahan na mangyayari sa mga huling araw, ang pagtitipon nila bago ang pag-agaw, bago ang tribulation, kamumuhian tayo ng mga tao. Kaya sabi ng propeta sa panahon ng squeezing time, yung mga taong nasa paligid natin o nasa loob mismo ng church ang magiging laban sa atin. Sila yung tuturo sa atin kung nasaan tayo at kung ano po yung ginagawa natin, mga mahal kong kapatid. So pag pinag-usapan ng ikalawang pag-squeeze, ikalawang pag-press, yan na po yung reality ng buhay. Sa panahon na manindigan ka, sa panahon na gawin mo ang kalooban ng Panginoon, mararanasan mo ang napakaraming sirkumstansya
pwedeng karamdaman, papahintulutan ng Diyos ang mga karamdaman, papahintulutan ng Diyos ang mga kawalan, papahintulutan ng Diyos ang mga problema sa buhay natin. At kinakailangang harapin natin yan. Pag may mga problema, mga mahal kong kapatid, pag may mga pagsubok, lalong-lalo kung mabigat, pinipiga ka ng Diyos. Amen. Kaya ang isang Kristiyano pala, bagamat napakasarap na mabuhay na komportable at maginhawa, pero ang realidad ng buhay natin ay pagpiga, mga kapatid. Kapag meron ka ng tinanggap na pagpapala, masaya ka. Kasi alam mo, bago yan dumating sa'yo, piniga ka muna. Ang totoong pagpapala ng Panginoon, hindi yan instant, kundi dumaan yan sa proseso ng pagpiga. Dumaan yan sa proseso ng pagtatanim, dumaan yan sa proseso ng paglago, ng pag-iingat, din sa ang pamumukadkad, ang pamumunga. Amen. Walang instant sa Diyos, lalong-lalo sa blessing, mga kapatid. Kaya huwag nating hangarin na may trabaho ka kaagad, malaki agad ang sweldo mo. No. May process. Sabi ko nga nung nakaraang linggo, merong formula. Kinakailangang matutunan natin ang formula ng Panginoon, mga kapatid, para masolve natin yung mga problema. Amen. May mga problema, pero merong solusyon diyan. Hallelujah. So, sa pangalawang pagpiga, mas malapot na yan, mga kapatid. Yung una, napakalinaw, napakalinis, medyo smooth pa. Pero yung pangalawang pagpiga, yung katas niyan, ay mas malapot na. At meron daw pong kunting kulay, pero malinis pa rin at dalisay pa rin. So, ipinapakita lang yung bigat ng karanasan ng isang Kristiyano. Pangatlo, kasi 4 yung punto natin, itong 3 stages ay first point pa lang natin ito. Pangatlong pagpiga. I'm sorry, di ko pala nabanggit ito. Sa ikalawang pagpiga, yung katas niyan ay diyan po ginagamit yung pagluluto. Ulitin ko, yung first na press or squeeze para sa minora. Kapahayagan na yan, karunungan, kaunawaan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na natanggap mo. So yung first na ipuproduce niya kapag piniga ka, ay makikita sa iyo yung kaalaman, kapahayagan, pagkilala sa kalooban ng Diyos at pagsunod. Then ang pangalawa, medyo mas malapot na daw, mga kapatid. At yan ay ginagamit na para sa pagluluto, para sa ingredients, sa pagkain at sa mga handog, sa mga offering sa templo, sa mga hain. Sa tinapay, yan ay ginagamit sa pagluluto ng tinapay, sa mga handog na ginagamit sa templo. At ginagamit din po bilang pagkain. Kinakain din po yan. Nagagamit sa, kumbaga, part sa pagkain. Pangatlong pagpiga. Ang tawag dyan ay the final squeeze. At yan ang hindi pa natin nararanasan. At yan ay may kinalaman sa third full. Mamaya babasahin natin yung quote ng prophet. Yan ay bago ang rapture. So meaning, yung kasalukuyan na pagpiga na nangyayari sa atin, nasa first and second pa lang tayo. Yung third na pag-press, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman na sa mga bagay na mangyayari sa huling mga araw na ito. Yung nangyayari ngayon sa Iran, yan ay pasimula pa lamang patungo sa final squeeze. Sa ikatlong pagpiga, na kung saan talagang mapipressure ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, na wala na silang pwedeng mabalingan. Yung mga resources na meron sila ay wala na. Meron kang ang pambili, pero wala ka namang bibilhan na. Kung yan ay mangyayari sa spiritual, kagaya na nabanggit ko nung nakarang Wednesday, darating ang araw na yung langis ay mawawala, magkukulang. Kinakailangang yung 5 mangmang na babae ay umalis muna at maghanap kung saan sila makakabili. Magkukulang ng supply.
Kaya habang meron pa, mga mahal kong kapatid, meron pang pagpiga na ginagawa ang Panginoon sa atin, papiga tayo. And I do believe lahat ng mga Kristiyano, nakahanda yan na magpapress sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sabi ng propeta, ito ay may kinalaman sa before the rapture. Pero sabi niya, huwag tayong matakot. Kung meron mang mga panggigipit mula sa gobyerno, meron tayong maranasan mula sa ekonomiya, pagbagsak ng economy, o kaya ay may kinalaman sa pag-iisa ng mga relihiyon, huwag tayong matakot. Sapagkat ang ikatlong pagpiga na gagawin sa atin, ang ipoproduce ay ang identity mismo ng ating Panginoon sa atin. The thirdfold. At ang ikatlong pagpiga, mga mahal kong kapatid, ang tawag din dyan ay the heavy squeeze. So yun yung mga term na ginagamit. You can search that. The final squeeze, the heavy squeeze, at sabi doon, sa huling yugto ng pagpiga, magdadagdag ulit ng mga bato, ng troso. Mas mabigat. Kinakailangan mas mabigat yung idadagan, yung ipipress. At may kasama na pong tubig na mainit. Yeah. Hahaluan na ng tubig na mainit, tapos magdadagdag pa ng mga bato, ng troso. It's either bato ang ginagamit o troso. Na-imagine ko sa troso, kasi kahoy lang yan, di ba? Pero pag sinabing troso, i-apply na lang natin sa krus ni Kristo. Diba? Mas maraming krus. Not only one. At ang ikatlong pagpiga, yung ipuproduce yan na oil, mga mahal kong kapatid, ay ginagamit na po, una, para maging sabon at para pang-purification. So may kinalaman na sa paglilinis. Purification. Pag sinabing purification, may kinalaman yan sa adoption, mga kapatid. Hindi lang yung paglilinis ng bautismo sa atin sa tubig, paglilinis sa atin sa pamamagitan ng sanctification, kundi pag-purify na sa ating spirito at kaluluwa. Amen. Amen. So yung ikatlong ipoproduce ng pagpiga, sabi dito, ang kalidad ng langis na yan ay napakalapot na at pag tinikman mo, napakapait na. Kaya hindi na daw pong pwedeng gamitin para sa ingredients. Kagagamitin siya para sa paglilinis na ng buong katawan. Ang ganda, di ba mga kapatid? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Kompleto. At ganyan, inilarawan ang isang nobya ni Kristo. Bagamat ulibong ligaw tayo, pero meron pa rin original na binhi. Original pa rin, mga kapatid. Galing pa rin sa ating Panginoon, part pa rin niya. So pangalawang punto, ang oras hindi magpapaintulot, bakit kinakailangan na dumaan sa pagpiga ang olibo, ang mga mananampalataya? So ang pangalawang point natin, the divine purpose. The very purpose. Number 1, to separate the flesh from the oil. Ano yung flesh na tinatawag? Nung una, yung crushing, mga kapatid. Tatanggalin yung pinakabalat. Then ang matitira yung sapal na lang. Yung nyog, di ba? Pag binak mo yung nyog niya, kinakailangan mong bunutan yung nyog. Pakabunot mo ng nyog, meron pa siyang bilao. Kinakailangan mong bakin yung bilao. Ay, bao. Tama ba? Bao. Then kinakailangan mo siyang kudkurin, kayurin. Then pakakayod mo, pipigain mo na. Then ano yung maghihiwalay sa final part? Yung tinatawag na flesh or sapal. Tama ba, sapal? Yung sapal at yung oil na mismo. Yung katas na mismo. Yung separation ng laman, sabi dito, English kasi, to separate the flesh from the oil. Kaya habang pinag-aaralan ko to, mga mahal kong kapatid, kinakailangan talagang yung laman nating ito, yung pagkatao natin, merong langis na lumitaw dito. Amen. Na kapag nakikita tayo, mga mahal kong kapatid, hindi isang bunga na nakabalot pa.
isang bunga na pwedeng gamitin sa pambato. Matigas. Kundi, nag-produce ka na ng langis. So the first purpose is to separate the flesh from the oil. Then pagkatapos, kapag na-extract na yung langis, mga mahal kong kapatid, yung unang tatlong binanggit natin kanina, ngayon ibabalikan lang natin para magbigay ng liwanag. Yan naman ang pinakalayunin ng Panginoon sa buhay natin. Then pangatlo, para maging sustansya na naroon sa pagkain. At pangatlo, para sa kagalingan. Okay. Point number 3 tayo. Paano maghanda? Paano natin inihahanda ang ating sarili o paano natin ito haharapin, mga kapatid? Number 1, kinakailangang harapin mo ito. You need to stay in the flesh. Huwag mong tatakasan, huwag mong tatalikuran. Kapag may mga pagsubok na dumating, kapag ang salita ng Diyos ay ipinapayo sa atin, itinuturo, ipinapangaral, tanggapin natin. Amen. Every time ng salita ng Diyos, ipinapangaral, itinuturo, pakinggan natin ng mabuti. Huwag tayong iiwas sa bato, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos ay parang bato na pinipiga tayo. Kayo ang nakakaalam, tayo ang nakakaalam kung yung salita ba ng Diyos iniilagan natin. Kung yung mga pagsubok ba ayaw natin sa buhay natin. Kaya nga napaganda nung sinabi ko nung nakaraang linggo, na kapag may problema, actually first time kong in-advise yun. Kasi minsan pag may narinig tayong problema, gusto agad natin tulungan. Di ba? Kuya Ryan, may problema si ganito. Kuya Ryan, may problema ako. Yung naging sagot ko, hayaan mo siyang magka-problema. Do you agree with that? Hayaan ko kayong magka-problema. Sapagkat normal sa isang Kristiyano ang magkaroon ng problema. Ang magkaroon ng mga pagsubok, mga kapatid. At sa paraan ng pagharap natin sa mga pagsubok, paano natin yan hinaharap, paano natin yan dinidil, then ipoproduce niyan yung pinakalayunin ng Panginoon sa atin. Pangalawa, kapag pinipiga tayo ng Panginoon, pag dinadala tayo ng Panginoon sa pagsunod sa Kanyang kalooban, at inihaharap tayo sa mga pagsubok, not only na hindi ka atras, hindi ka tatalikod, hindi ka susuko, huwag kang magmumurmur. Isa sa kinakaayawan ng Diyos ay yung murmuring attitude, mga kapatid. Marami sa mga Hudyo, malimit ko itong banggitin, hindi nakarating sa promised land. Number 1 na reason, their murmurings. Sabi pa nga, sa isang pagtitipo, daguerreotype spiritual, kapag ang ulibo daw, mga mahal kong kapatid, pinipiga, wala kayong maririnig. Tahimik lang yan. Ibig sabihin, kinakailangan mong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen. Kinakailangan mong makilala ang kalooban ng Diyos at tanggapin ito ng buong buo. Amen. Kaya, tayo nakakakilala sa ating mga sarili kung isa tayo sa murmurers, mga kapatid. So, isa sa ayaw ng Diyos, yung pagiging murmurers. Kinakailangan mong magpatianod sa Kanyang kalooban at makilala ito. Pangatlo, pang-apat na tayo. 4 point natin. Ito yung pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid. At dito tayo magdidwell. What's your vessel? Bantayan natin ang ating sisidlan. So sa una, anong dapat nating bantayan sa ating sarili? Number 1, kinakailangang makita mo na meron kang langis.
Yung 5 matalino and even yung 5 mangmang, alam nila na meron silang langis, mga kapatid. Ang problema ng 5 mangmang, hindi nila na-anticipate, nakalaunan, habang patuloy silang naghihintay sa pagtagal ng panahon, magkukulang sila. Right. Hindi natin alam kung bakit sila nagkulang, ano yung naging dahilan. Pero kinakailangan una, mabantayan natin, makita natin sa ating sarili, hallelujah, na meron tayong taglay ng langis. Amen. Paano ba natin malalaman na meron na tayong langis? Balikan lang natin yung unang punto natin. Pangalawang punto natin. Kung meron ka ng langis, meron ka ng kaunawaan sa kanyang mga salita. Right. Hindi mo man alam lahat. Hindi mo man maintindihan lahat ng doktrina. Pero pag pinag-usapan ang kalooban ng Diyos, ang damdamin ng Diyos, ang puso ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos, meron ka. Amen. Ano ba ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid? Ano ba ang meron sa kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo? Simple lang, gawin ang kalooban ng Ama. Amen. Not my will, but thy will be done. Yes. Kaya kapag ang isang anak ng Diyos meron ng thy will be done, may pagpapahalaga na sa kalooban ng Diyos, isa yang patunay. Naalala ko yung paksa ni Brother Alex na merong sign, may evidence. Nabanggit niya yung tongues, miracle, healing. Yeah, it is a part, mga kapatid. Pero kung merong isa, kasi hindi naman lahat mag-speak in tongues. Hindi naman lahat mangangaral, hindi naman lahat may gift of faith na magpapagaling, merong miracle, discernment o ano pa. Pero lahat tayo merong buhay na malalantad. Amen. Amen. Kaya isa sa makikita mo sa buhay mo at matitiyak mo na meron kang langis, meron kang pagkakilala at pagpapahalaga sa kalooban ng Diyos. Amen. Pumalakpak nga ang may mga langis na dito. Meron ka ng langis, Bugoy. Hindi pumalakpak si Bugoy eh. Pangalawa, mga mahal kong kapatid, siguraduhin natin, una, kinakailangan tiyak na meron tayong langis. Pangalawa, kinakailangan tiyakin natin na yung langis ay hindi natatapon. Hindi nasasayang. Hindi nababaliwala. Kasi pwedeng meron kang langis, pero hindi nagagamit. That's true. Nasundan nyo ba? Pwedeng merong langis, pero nandyan lang. Yung paglalarawan pa nga ng ating Panginoon, sorry, di lang basta langis, kung isang tao daw ay merong ilawan, ilalagay ba niya sa silong ng papag? Di ba? Hindi. Kinakailangan nasa tama siyang lugar. Right. Kinakailangan sa pangalawang pagbabantay natin sa ating sisidlan, sa langis na meron tayo, mga mahal kong kapatid, dapat ito ay nasa tamang lugar. Right. Tiyakin natin na hindi ito nasasayang, tiyakin natin na hindi ito natatapon. Kasi pwedeng nagpuproduce tayo ng oil, pero hindi naman nagagamit. Pwedeng nagpuproduce tayo ng oil, sana nga, pero natatapon lang din naman. Ibig sabihin, nababaliwala, nasasayang. Parang yung sinasabi ni Pablo na grieve not the Holy Spirit. Quench not the Holy Spirit. Meron kang langis, pero nandyan yan sa'yo, pero binabaliwala mo. So meaning, nasasayang, mga mahal kong kapatid. Kasi sino sa atin dito ang nagbabantay sa kanilang sisidlan at sa langis na meron sila? Yeah. Isa sa pinakamahalaga, mga kapatid. Naniniwala ko na yung 5 mangmang, nagkulang sila sa pagbabantay sa kanilang sisidlan. Nagulat na lang sila, nung araw na mismo, nang sumigaw na yung tinig sa hating gabi, doon lang nila napagtanto. Pagtingin nila sa kanilang sisidlan, wala nang laman. Kaya every time, araw-araw dapat sa buhay natin, hindi lamang linggo-linggo,
dapat araw-araw tiyak natin na yung langis natin laging puno hanggat maaari at laging merong reserba. Amen. So sana habang nakikinig tayo sa pag-aaral natin, sinisiyasat niyo yung sarili niyo, mga kapatid. Meron na ba tayong langis sa ating mga sisidlan? Sino sa atin dito ang dumadaan na sa process ng pagpigha? Basa tayo ng quote. Tungo tayo sa conclusion natin. So maikli lang ito. Second quote, Sir Mary Ann. In the paragraph 37, atras mo sa paragraph 37. Sabi diyan, and if Christ lives in me, the works of Christ you will do. Amen. Yan yung langis. Yan ay si Kristo, ang banal na Espiritu na na-produce sa atin. Sabi diyan, right, it's got to be. And what is Christ? The Word. He said, if you abide in me and my word in you, then ask what you will. It will be done. Saan galing yan? John chapter 15. Yung about sa puno. Si Kristo ang puno, tayo ang mga sanga. Pero bunga din. Tayo yung mga sanga, bunga din. Pero bunga din na naging langis. Amen. Complete process. Langis na ginamit para sa ilawan. Langis na ginamit para sa pagkain. Langis na ginamit para sa kagalingan, una sa atin, at para sa ibang mga tao. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pamamagitan ng buhay natin, nagbibigay tayo ng liwanag sa iba. Amen. Hindi ngit-ngit, hindi puot, hindi kadiliman, kundi liwanag. Amen. Kaya kapag nakita niyong isang kapatid na nagdidilim ang inyong paningin, it's either ikaw may problema o siya. Kinakailangan ang makita sa iyo at sa kanya, hanggat maaari, kung yan ay predestinado, parehas kayo predestinado, parehas kayo Kristiyano, mga anak ng Diyos, magkapatiran, liwanag ang nakikita sa atin. Amen. Hallelujah. Kagalingan. Kalakasan. Ang makita ko kayo na mayroong taglay na langis, yung buhay niyo, habang nakikita ko, kinakain ko. Spiritually speaking, I'm gaining strength because of your life. Pinipid ko yung aking mata. Pinipid ko yung aking pakinig sa pamamagitan ng inyong mga sinasabi. Then I'm gaining strength. Paano ba kumakain yung tao sa spiritual, mga kapatid? By hearing, by seeing. Habang nakikita natin ang mga gawa ng Diyos, we are feeding. Right. Habang naririnig natin ang salita ng Diyos, we are feeding. Pero ito yung mga salita ng Diyos na nasa buhay na natin. Amen. Na habang nakikita tayo ng tao, ng mga kapatiran, at naririnig yung pagsasalita natin, nabubusog sila. Amen. Bakit? Meron kang sustansya. Amen. Amen. Then kapag nakikita ka ng kapatiran, may kagalingan. Amen. Kaya yung mga nag-backslide, yung mga nanghihina, pag nakausap mo, pag nakita ka, kahit papaano, nakakabalik sila. Kung gugustuhin nila na gumaling. Kasi pwede rin naman, ikaw yung source ng kagalingan, pero ayaw nila. That's true. Pero yung kagalingan na ipagkakaloob natin, mga kapatid, yung pagkain na ipinagkakaloob natin, huwag tayong titigil. Kahit ayaw nila, kahit mag-resist pa sila, i-provide natin yung pangangailangan nila. Amen. Ang kailangan ng mundo ngayon, tayo. Amen. Amen. Ang kailangan ng mga tao, yung literal na langis, nagkakaandogaga sila, nagkakagulo sila, pila-pila sila. Pero ang tunay na kailangan ng mga tao ay ang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo ang langis ng salita. Yes. Hindi salita ng mundo lamang, kundi, hindi langis ng mundo, kundi tayo ang langis ng salita ng Diyos. Tuloy natin yung pagbasa, sabi dito, because the word is there, just needs the light, and the light makes it live. So now, paragraph 38, I'm going to say something to you. Now that I haven't said all along, and that is the thing that we have looked forwards
two for so long, for at least many years, 4 or 5 years, or maybe longer. The third fool has now been vindicated, and I am sure you all know what it is. Paragraph 39. Now remember, there will never be an impersonation of that, because it can be. See, it cannot be. So ang third fool, mga mahal kong kapatid, sa ikatlong pagpiga, wala nang make-believer dito. Amen. Kumbaga talagang naiproduce na lahat-lahat sa iyo. Yes. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, now it is existent. I'm warned of this the son right at this time now. Pakitaas po. It just happened so it could identify the presence among you. Amen. Alin? Yung third fool. Si Kristo na nasa inyo na salita, ng salita at Espiritu ay iisa. Amen. John chapter 6, sabi doon, verse 63, ang salita at Espiritu ay iisa. Na nagbibigay ng liwanag, ito'y si Kristo na nasa inyo, ang i-identify nito ay ang presensya niya sa inyo. Yes. Amen. Nang makikita ng mga tao, ang makikita natin sa ating sarili. Pag tiningnan natin ang ating mga sisidlan, ang ating buhay, mga mahal kong kapatid, ang makikita ay ang presensya ng Diyos. Amen. May. Sabi niya, but it will not be used in a great way. Hindi daw ito makikita, talagang totally, may puproduce lahat, magagamit yung total, yung pangkalahatan, until this council begins to tighten up. And when that does, the Pentecostal and so forth can almost impersonate anything can be done. But when the time comes, when the squeeze comes down, then you will see what you've seen temporarily be manifested in the fullness of its power. Amen. Naalala niyo ba, pinangaral ko na to dati, sa the third fool? Binasa natin yung quote na yan, mga kapatid. Inisa-isa natin yung third fool. Inisa-isa natin yung mga panakanakang pangyayari sa buhay ng propeta. Yung 5 tanda. Kung maalala niyo. Na sinabi ng propeta temporarily, alin na yun? Yung kay Sister Hattie Wright, yung spoken word. Yung squirrel. Yung blizzard. Yung isda na nabuhay. Sino pa nakakaalala? Di ba yung isdang namatay, na nabingwit, na nung tinatanggal yung bingwit, nasira yung bibig ng isda. Patay yung isda. Naawa si Brother, nung ihagis nila yung isda, nung kasama niya, naawa si Brother Branham. Ipinag-pray niya yung isda. Nagsalita siya. Ibinibigay ko ang buhay. Ibinibigay ko ang buhay mo sa, Ibinibigay ko ang buhay sa iyo. At yung isdang maliit na namatay dahil nasira yung kanyang bibig, mga mahal kong kapatid, dahil doon sa bingwit, muling lumangoy. At sabi ng propeta, tumalon. Na para bang nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Din yung kay Sister Hattie Wright. Din yung pagpapatawad ng propeta doon sa magkasintahan na gumagawa ng karumal-dumal. Habang si Brother Branham ay nangangaral, mga kapatid, pagpapatawad. Sabi niya, lahat ng iyon ay temporary lamang. Pero kailan magaganap sa mga anak ng Diyos ang fullness ng kapangyarihan na nasa atin? Kapag naranasan na natin ng ikatlong pagpiga. Pero walang makakatungo sa ikatlong pagpiga na hindi dumaan sa una at sa pangalawa. Ulitin ko in conclusion, ang unang pagpiga, pagkilala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Not my will, but thy will be done. Amen. Yung kaisipan, yung pagkaunawa at pagkakilala mo, then sa panalangin ng Panginoon, hindi sapat yung una. Yung pangalawa, pagpapakita na yon ng effort. Kinakailangan na niyang harapin yung realidad na kanyang haharapin. Yung pagsubok, hindi lang ito basta pagkakilala na sa kalooban ng Ama, kundi pagsunod na at paninindigan sa kalooban ng Ama. Yes. Kaya ang unang pagpiga, pagkilala at pagkaunawa
sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, yung realidad, paninindigan, marami kang mararanasan. Kasi sino sa atin dito ang nakakaranas na ng unang dalawang pagpiga? With confidence, itaas ang kamay, mga kapatid. Itaas ang kamay, with confidence. Ating palakpakan ng Panginoon. Nakakatuwa. Nakakatuwa na makita na meron kayong confidence. So, nakakaintindihan tayo. Sabi ko sa Panginoon, sa sarili ko, Lord, ituturo ko to ng dapat pang grade 1 na pagtuturong maiintindihan nila. Ayokong masayang na ang lalim na ipapangaral ko about dito pero hindi nila maintindihan. So sana nakuha nyo, mga mahal kong kapatid. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Tuloy tayo pagbasa. Balikan lang natin yung huling bahagi, tapos tayo magtatapos. Sabi dito, but when the time comes, when the squeeze comes down, then you will see what you've seen temporarily be manifested in the fullness of its power. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. So, when pressure produces the presence of the Lord in us. Sabi ng propeta, the very identity of the Lord Jesus will manifest in us. So, ang ganda ng bahaging sinasabi dito, sabi niya, pakibalik mo nga doon sa quote, Sir Berian. It just happened, paragraph 39, balikan lang natin. It just happened so it could identify its presence among you. Mangyayari na kung saan ang pagkakakilanlan ng banal na presensya ng ating Panginoon ay nasa atin. But it will not be used. Ngunit hindi ito totally mapapakinabangan for lighting, for foods, for healing, not until the last squeeze. Ang tawag dito ng prophet ay squeezing time, mga kapatid. So ano ba meron sa squeezing time? Hindi lang ito yung mga pagsubok na nararanasan natin. Yung nararanasan natin araw-araw na pagsubok sa church, sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, part yan ng second phase or second squeeze. Pero yung pangatlo, hindi na tayo ang may control. Gagamitin ng Panginoon ang mga nasa labas, the government, the economy, the religion. Papaitulutan ng Diyos ang kapangyarihan na meron sa labas para pigain tayo. Sa mga nag-aaral, hindi na kayo makakapag-aral. Gusto nyo mang mag-aral, hindi na. Sa mga nagtatrabaho, gusto nyo mang magtrabaho, hindi na kayo makakapagtrabaho. Sa oras na meron na kayong pambili, ngayon ang problema nyo, wala kayong pambili. Pero darating ang araw, meron kayong pambili, pero wala kayong mabibilhan. When the time comes, when the final squeeze begins to tighten up, to begin, then you will see what you've seen temporarily be manifested in the fullness of its power. Amen. Kaya walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos. Pinag-aagawan nila ang langis. Ngayon, yun ang kanilang main purpose, main goal, mga kapatid. Pero tayo, ang dapat nating pakaingatan at bigyang pansin ay ang langis ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Nais kong umawit. Hindi ko alam kung alam nyo o tandaan nyo ito. Noong mga nakarang araw, ito kasi inaawit ko talagang kinakanta ko ng kinakanta. Ang panahoy malapit na. Sige, mayroon ba tayong lyrics yan, Sir Mary Ann? Bago tayo mag-pray.
Malapit na. Sino nakakalam niyan? Sa chorus. Sa chorus muna. Anong kiya natin? Sige, tingnan ko kung kaya ko. Panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, naway Ay, teka. Palitan natin yung lahat, Strameran. Ang lyrics ko niyan, nawa. Kasi hindi naman, bagamat napakasarap na lahat, pero ang reality, nawa. That's prayer. Wag lahat kasi hindi yan realidad. Gusto ko nawa. Kasi ayaw kong bigyan ng pag-asa yung mga matigas ang ulo. Nawa, dapat. Pagsikap ka din. Amen. Hindi ko ilalahat kasi kanyan ka eh. Di ba? Dapat nawa. Pag sinabing nawa, I pray for you. I pray for you. Kapatid, magbago ka. Kapatid, sana kasama ka. So, palitan mo yung lahat ng nawa. Yan pa. Ikaw, ako. Dito lang sa lahat. Yung tayo lahat, medyo positive ba yan? Nawa, magkakasama. Tatanggalin mo. Yan. Okay, ulitin natin. Naway. Kita lang. Ikaw, ako, tayong lahat. Teka lang, Brother Billy. Ikaw, ako, tayong lahat, magkakasama. Naway walang, yan pa, naway walang mawawaglit. Yan pa, another, Sister Meran, naway. Okay. Ikaw, ako, tayong lahat, naway magkakasama. Naway walang mawawaglit. Kahit isa pa, panahon. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na. Amen. Humanda sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, naway magkakasama, naway walang mawawa. Verse 1, sa mga nakakaalam, alam nyo ba yan? Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ay salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama. Amen. Hallelujah. Amen. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Amen. Ikaw, ako, tayong lahat, naway magkakasama, naway walang mawawisapan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Amen. Ikaw, ako, tayong lahat, naway magkakasama,
isa. Can we say amen, mga kapatid? Amen! Amen! And amen. Naway, walang mawawaglit kahit isa. So yung mawawaglit, yung 5 mangmang, nagkulang ng langis, mga kapatid. Meron sila, napiga din sila, napress din sila, pero hindi sila umabot sa pinakahuling yugto. Kinakailangan meron tayong reserba. Amen. Hallelujah. Meron ng langis ang mga anak ng Diyos. By born again experience, by faith, we have that oil. Pero kinakailangan patuloy itong may produce natin, mga kapatid. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa kasimplihan ng iyong mga salita na muling nagpaalaala sa amin, Panginoon. Mas naunawaan namin ngayong gabi ang proseso ng pag-extract, Lord, ng oil mula sa olibo. Nung nakaraan, itinuro sa amin na kami ay mga olibong ligaw, dakilang Diyos, na nakasumpong ng biyaya mula sa iyo. Pero meron po palang pinaka-purpose, Panginoon. Hindi lamang ang kami ay lumago, hindi lamang ang kami ay mamunga, kundi ang bunga ay maging kapaki-pakinabang, dakilang Diyos. Pinaka-purpose, the very purpose kung bakit merong olibo ay dahil sa kanyang langis, Panginoong Diyos, para maging liwanag sa iyong templo, sa iyong tabernakulo. At ito'y liwanag, Panginoon, ng iyong iglesia at liwanag ng bawat isa amin. At para sa kalakasan, Panginoon, na naroon sa salita mo, sa mensahe na aming tinanggap sa huling mga araw na ito, at sa kagalingan, O Diyos, ng aming mga kaluluwa. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo sa gabing ito. Ikaw nawang patuloy na mag-supply sa amin ng aming pangangailangan. Patuloy niyo po kaming pigain, Panginoong Diyos, alinsunod sa iyong sakdal na kalooban. Hallelujah. Maraming salamat po. Aming dalangin ang lahat ng ito sa mo, hiniling sa iyo lamang, at patuloy na pinagkakatiwala sa iyo lamang. Bring back to you the glory and praises, Lord, in your precious and mighty name. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Everybody says Amen. 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 And Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.